tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, Oras! Kapopoy, 2 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Impeachment Court naglabas ng sabina sa mga bank tax records ni VP Sara Duterte. Senador Alan Peter Cayetano napikon kay Senator Erwin Tulfo na hindi naman daw abogado. Senator Soto to the rescue. Romes back kay Senator Alan. NBI nagkasa ng investigasyon sa flood control project sa baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Pilipinas nanguna sa pinakamahal na singil sa kuryente Nako po. sa Southeast Asia nitong nakaraang buwan ng Hunyo. Ito ang totoo, Gen Z, pinaka-least happy sa mga manggagawang Pilipino ayon sa survey. At tauhan ng Philippine Navy sugatan matapos hatawin sa ulo ng isang Chinese Coast Guard. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Sugatan sa ulo ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos na hampasin ang baton ng isang miyembro ng China Coast Guard habang nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nangyari ang insidente na lumapit ang isang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre at tumangging umalis sa kabila ng paulit-ulit na babala mula sa mga Pilipinong sundalo. Kinundinan ng task force ang insidente at tinawag ito na marahas at labag sa batas na aksyon laban sa mga Pilipinong nagtatanggol sa teritoryo ng bansa sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi naman ng Department of National Defense na dagdag ang insidente sa umani patuloy na mapanukso o provocative na pagkilos ng China na lalong sumisira sa tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, kinundina ni Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito ang panibagong pangharas ng China's Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ayon kay Senator JV, nasa loob ng sariling karagatan ng ang Philippine Navy at maayos na ginagampanan ng kanilang tungkulin ng hampasin ng baton ng mga tauhan ng China Coast Guard. Sinabi ng senador na tila doble kayod ang China Coast Guard sa pangharas at pananakot mula sa desperadong pagpapakalat ng propaganda hanggang sa pamimisikal matapos ang paggunita ng bansa sa anibersaryo ng arbitral ruling nitong nakaraang linggo. Ayon pa kay Senator JV, sumasalamin ito na bumabawi ang China sa dahas dahil mahina sila sa batas. Dahil dito nanawagan ng senador sa Department of Foreign Affairs na dahil ang insidente sa international community at gamitin ang lahat ng diplomatic and legal means upang papagunagutin ang China sa paglabag sa international law. Tinanghal na least happy ang Gen Z workers sa Pilipinas kumpara sa ibang henerasyon batay sa survey ng Job Street Workplace Happiness Index 2025.
Ayon sa survey, 76% ng mga manggagawang nasa edad 18 to 29 ang nagsabing masaya sila sa kanilang trabaho. Mas mababa kumpara sa 77% ng millennials at 78% ng Gen X. Ipinakita rin po sa pag-aaral na halos 4 sa bawat 10 Gen Z o 39% ang nakararanas ng madalas na pag-aalala o pangamba bago pumasok sa trabaho dahil sa mataas na stress at mabigat na workload. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang overall happiness sa trabaho ng Pilipinas kung saan 77% ng mga manggagawa ang nagsabing masaya naman sila sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ano bang edad ng Gen Z? Mga anong taon ipinanganak yan? Mga yan? Mga kung 18 to 29 eh. 18 to 29. Search nga natin. Gen Z. Gen Z eh. Ito, Gen Z refers to the generation born roughly between 1997 Tama. and 2012. Engineer Tony Nanggel. Kayo pala ay Gen Z. 2012. Oo. Yon, yung mga ipinanganak niyan, yan ang mga Gen Z na itinuturing. So 1997 tama. 1997 mga ganun nga kumbatsero, mga 29 and below. Gen Z. Ang susunod sa Gen Z ay millennials. Millennials kumbatsero. Yun dun tayo eh. Millennials. Tama. Doon tayo. Hindi, totoo yun. Ito naman hindi na kailangang i-survey sa mga empleyado lang natin kumbatsero eh. Ang mga Gen Z ngayon ay talagang marupok. Hindi pwedeng pagalitan. Talaga? Madaling sumuko. Kapag ka... Ba't kaya, ano? Siguro, dahil sa social media na rin, akala yata nila ang mundo ay napaka-ideal at parang probinsya. Pagka pumunta ka ng Manila, akala mo andito na ang paraiso. Yun. Parang ganun. So, yun din ang nakikita natin. Pag nakikita sa social media na ganito kaganda. Pagka kasing edad nila, nakakabili ng lahat na pagbagong cellphone, nakakotse, lahat ng concert napapanood. Pero pag nagtrabaho siya, ganito lang pala sweldo rito, 40,000 lang pala sweldo dito. Paano ako makaka-afford ng... Paano ko magagawa ito? Kaya nakakadalawang araw pa lang sa trabaho. Ayaw na. Ayun. Ito hindi natin generalize ang Gen Z, pero marami pong ganun. Ang mga bata ngayon, ang epekto ng social media. Kulang sa tiyaga. Kaya dapat talaga, inaalis na yung social media na yan. Tanggalin na yan! Tanggalin na yan. Asa na ba yung proposal dyan? Na dapat 16 years old and below ay wala mo ng social media. Pambihirang pati sa... Alas 7:08 ang ating oras. Eto na. Pinakamahal na ngayon ang singil sa kuryente sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Sa buong Southeast Asia. Naku. Ito po ay ayon sa Department of Energy mismo. Umabot sa 12.43 pesos kada kilowatt hour ang karaniwang singil sa kuryente nitong nakaraang buwan ng June. Mas mataas ng 9 sentimo kumpara sa average rate ng Singapore. Paliwanag ni Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara, nagmula ang mataas na presyo sa limitadong supply ng kuryente, lalo na sa Visayas kung saan ilang power plant ang nagkaroon ng aberya, kaya napilitang gumamit ng mas mahal na pinagkukunan ng enerhiya. Babala ng DOE, posibleng tumaas pa ang singil sa kuryente sa susunod na buwan dahil sa patuloy na pagmahal ng presyo ng langis, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Ito matindi. Akala natin pabalik na sa pre-war ang presyo ng produktong petrolyo, bigla na naman sumirit. Diba? At alam nyo ba kung magkano ang presyo ngayon ng gasolina sa ilang gasolinahan dyan sa Pasay? 93 pesos na daw. OMG! Alamin nga natin kung may nagpapakarga pa mula kay RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Kamot ulo, butas pa yung bulsa ng mga motorista, mga tsuper at rider ng ride-hailing app sa panibagong malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ang diesel dito sa isang sangay ng Shell sa Andres Avenue sa Pasay City, pumalo na mula 87 piso 20 sentimo hanggang 72 piso kada litro matapos tumaas ng 8 piso 20 sentimo ngayon. Mas mababa pa yung taas presyo nitong gas station kumpara naman doon sa mahigit 10 piso na taas presyo na inanunsyo ng Department of Energy kahapon. Ang gasolina naman naglalaro ng mula 79 na piso
70 sentimo hanggang 88 piso 40 sentimo kada litro yan. Habang sa kalapit nitong sangay ng Petron sa kahabaan naman ng Naiya Road, mas mura sa 85 piso 30 sentimo hanggang 87 piso 40 sentimo ang kada litro ng diesel, habang 86 na piso 40 sentimo hanggang 77 piso 40 sentimo ang kada litro ng gasolina. Umaasa yung mga motorista at rider na ating nakapanayam na magagawa ng paraan ng gobyerno yung mahal na petrolyo. Malaki nila itong kabawasan na nauuwi nilang kita doon sa kanilang pamilya, lalo't wala naman daw malaki ang aumento sa sahod yung mga manggagawa. Nariyan pa nila yung mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin at balik eskwela ng kanilang mga sikiting. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga nakapanayam. Ano naman, ibaba niya yung presyo ng gasolina ngayon. Kasi mas lalong maghihirap yung hirap eh. Lalo yung mga naghahanap buhay. Ginagamit ng gasolina. Masakit po sa bulsa bilang isang operator. Hindi naman po tumataas yung aming pamasahe. Talagang sakripisyo po. Lahat ng bagay, tinitiis na lang po namin. Kagabi at kaninang madaling araw, yung pila ng mga nagpa-full tank bago magpalit yung presyuhan ng petrolyo. Pero ngayon ay matumal na yung mga yung kahapon, yung humahabol yung humahabol bago yung big time increase, ano? Pero yung binanggit mo na wala almost 93 sa diesel, madadagdagan pa yan sa Thursday. Madadagdag. Walang nag-isang buhusan lang eh. Ganon? Yung Petron? May mga gasoline station na isang buhusan, hindi na sila inuutay-utay. Parang yung ganyang system, ng mga unang ano lang yan eh. Hindi, ito in-announce ng Petron eh. In-announce ng Petron na dalawang bagsak. Pati yung binanggit mo kanina ng gas station. Yung sea oil. Pwede ba yan na magsariling sikap yung ibang mga gasolinahan? Magkano daw ang diesel ngayon, Giselle? Almost 93 eh. 93. Ba't ang laki yata ng dahil nung nakaraan yan, nasa 75 lang eh. Kaya ngayon, so kung 10 pesos, di 85 pa lang. Mataas. Baka depende sa location kung batsero eh. Yung may mga location kasi na talagang mura. Tsaka, ay nako, ganun talaga ang buhay. Andiyan pa ba si Bale, andito naman si Agustina. Si Agustina ay mga vendor naman ang pinuntahan. Pero nagrereklamo din sa presyo ng gasolina. Bakit? Vendor ba sila ng gasolina? Alamin niya natin ang balita mula kay Tina Nolasco. Gamintina! Katunying ka, Jerry, mataas na nga, tataas pa lalo ang presyo ng mga bilihin. Ito ang sentensyanto ng mga vendor na ating nakapanayam dito sa Central Market sa Santa Cruz, Maynila dahil sa panibago na namang pagsipa ng presyo ng krudo. Kwento ng mga vendor na ating nakapanayam, halos linggo-linggo na lamang tumataas ang presyo ng kanilang paninda dahil sa domino effect ng oil price hike. Dahil na lang ng mga tendero ng itlog na ating nakapanayam na inaangkat pa sa San Jose, Batangas ang paninda. Kwento ng mga ito, tumaas na nga ng 10 piso hanggang 20 pesos ang kada tray ng itlog dahil sa gastos sa transportasyon. Paano pa kaya ngayong nasa 10 pesos ang itataas ng diesel? Ilang vendor naman ng mga prutas ang nangangamba rin dahil halos linggo-linggo na lamang ang itinataas ng presyo ng kanilang paninda na nagdudulot ng matumal na benta. Pero katunying ka, Jerry, pinaka-umaaray sa mga vendor dito sa Central Market ang mga rice vendor o tindero ng bigas. Bukod kasi sa mababang kita, dagdag pasanin nila ang sistema ng tie-up ng kanilang mga supplier kung saan sa kada sako ng magandang bigas na kanilang mabibili, may kapartner itong hindi magandang klase ng bigas na kailangan din nilang bilhin na hindi mabenta sa mga consumer. Pakinggan natin. Pag bumili ka, may katandem na pangit. Yung meron siyang 1:1. Yung itatandem nila, hindi mo mabibenta. Napakapangit. 1:1. Halimbawa, Ito, meron kang katayap nito, 1:1, ibig sabihin. so kung bibili akong dalawa rin na ganito. Dalawang ganyan. Paano namin nagbebenta yun? Kung 100 bilhin namin, 100 din na ganyan. Gagana to sa isang buwan, isang ganito lang bibenta. Mandatory po kayong kailangan bumili niyan. Kailangan, hindi ka makakuha.
Yan ang sentimiento ng mga vendor dito sa Central Market kaugnay ng pagsipa ng presyo ng krudo. Ito si RH19 Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Alas 7:16 na umaga. Susunod! Boy! Ang bakbakan ng mga senador. Minsan ay personalan ng mga senator judges. Ay, sus, Maria Josep. Yan na po ang nagiging panyanyari sa Senado. Yan at iba pa sa pagbabalik ng... Pangunahing balita. Samantala, may nanalo na het. Tumutok sa DZRH at nanalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Sa Barangay Ligas 2 sa Bacoor, Cavite ay may nanalo na. Andon si RH6 Sherwin Alparo. Sherwin! Go, go, go! Katunying ka, Jerry, mahal man na magpakarga ng gasolina pero pag tong sinanay ang kakargahin ko, libre na. Yan libre karga ka, nanay. Dahil nahuli ka namin yung TV nila doon sa loob ng bahay, nakatutok sa DZRH. Ayan, pakita natin yung TV na napakalaki. Ang laki-laki ng TV. Sumabit pa yung monitor. Ang laki nga ng TV. Ayun, Ang laki ng TV. Mga naman. Teka muna, parang luma yung pinapanood. Parang lumang edition yung pinapanood. Parang kahapon yun eh. Parang kahapon. Replay by pinapanood nila, mainam din naman. Tinan mo Replay. nga, balikan mo nga, Sherwin. Ha? Ngayon yan. Hindi. Tinan mo. Oh, Balikan mo. matay ba? Balikan mo. Balikan mo. Balikan mo. Balikan mo. Oh, ayan. Diba? Ayan o. Kaiba nga. Sabi ko sa'yo. Iba nanalo dyan. Iba nanalo sa malakas Yan promo ang dyan. sinasabi natin eh. Play. At least Kung sa bagay ang Kantar Media isang araw ang makalipas diary eh. Ano pinanood mo kahapon? Pagtingin mo, ito pinanood ko kahapon. Tama. Yan ang magandang survey. Diba? May ebidensya. May May ebidensya. ebidensya pero ito talaga ang nanalo. Pangalan nyo, nanay? Marife Bastillador. Nanay Aba, Marife. Nanay Marife, palagi ka Bastillador. nakatune in sa DZRH. Palagi po. At sino paborito mong announcer pag umaga? Si Attorney Attorney Cam. Jerry Badha. Badha. Parang motor yun parang motor. Badya. Badya. Ginawa kang e-bike. Kasi meron sila e-bike. dito. Ayan ba't may crematorium kayo rito? Ano ba yan? Diyan po ba nilalagak yung mga buto? Hindi, ano yan sa e-bike. Sa e-bike? Sa Bakit? e-bike. Yan. Parang lagakan ng mga buto. Charger. Charger. Charger, oo. Magkano ba, Dahil, Ate Marife, magkano ba bayad sa full charge dyan? 85 po. 85. Gano'ng katagal po 85 yun? pesos. Gano'ng katagal yun? Yung pagkakarga? Pag-charge. Matagal din po. Mga gano'ng katagal po? Mga isang oras yung kinakarga? Para ma-full charge. Mga 2 oras yata. Parang gano'n. 2 oras din. Matagal din. Matagal din. hindi naman kayo nangangalay. Hindi naman. 2 oras kayong kinakarga. Hindi naman. Ilan ang pwedeng kargahan ng sabay-sabay? 10 po yan. 10. Meron palang gano'n, Maganda rin. Maganda nga na pwede. Pwede ho ba, Kotse, pwede ba kotse dyan? magpa-charge? Ay, hindi po. E-bike lang po. E-bike lang. e-bike lang. Mainam na. Ganyan. Patingin nga uli, Sherwin. Tingnan nga natin. Pakita nga. Tignan mo, meron pa siyang parang RFID. Para doon sa mga gumagamit. May card na siya. Kung pala to, isa-swipe mo na lang yung card mo. parang vending machine, ano? Oo nga. Oo, para siyang bendo na conveniently pwede mong iwanan yung battery. Tapos kapag umiilaw na nakukulay pula, ibig sabihin nun charging. Pero kapag green na, luto na. Ayun. So anong oras yung hanguin yung number 6? Luto na yung number 6. Pag may kumuha na, yung low bat, Yung papalit na battery pala nilalagay talaga doon. Kala ko nakapila yung motor na may mga kable.
Battery pala nilalagay. Akala ko nakahilera yung mga motor na yan. May motor kasi. Tapos may mga trobulite, may extension. May extension, cord. May cord. Wala pala. Ano lang talagang battery. Yung baterya lang pala. Ilan ang nakasala ngayon na Ate Marife? Bali, 3 na lang. Tatlo nakasala. Tatlo ang nakasalang pa. Ano May yan, isa gawa na. Ano yan, binili? Binili o may... May kunyan, may supplier? Parang Hindi, sa supplier po. supplier Sa mga, yan. ano ba Magkano ho ang sa inyo sa 85? magkano Bawat sa inyo? isang karga, magkano sa inyo? Magkano doon sa may-ari ng makina na yan? 5 pesos lang yata. Ha? 5 pesos lang? 80 sa kanya, 5 sa Parang inyo. parehas yata yun ah. Oo. Hindi yata. Hindi yata. Pakitanong mo nga kay ate, yung padandang sa likod nyo. Tanong mo nga. Magkano bang ano? Tanong mo Magkano dito? Gana dito? Ayan, Anong gana ayan. nyo dito? Anong gana nyo? Ano lang, yung monthly 1,000 monthly ang ano niya. Monthly. Binabayaran nyo sa unit. Upa nila yan. Upa nila sa iyo. Tapos paano yung kuryente? Sila Libre. Ayan, may ano sila submeter. So may babayaran din sila sa kuryente sa inyo, yung provider. Hindi, pero may tao kayo na kuan eh. Hindi Babantay. nagbabantay eh. Hindi ba dapat Yung tao na nagbabantay, magkano sa kanya? Yung sa binabantayan niya. Ano yun na yung 1K. 1K na kasama na. Included 1K na. lang monthly. Yun lang. Yun lang para doon sa tagabantay. Gabantay lang. parang talo kayo dun ah. Gusto niyo ba ng Kasi ang kuryente mahal. Oo. Kaya nga eh. No, parang Ayaw nyo ba na... gusto niyo ba nga kuan tatapatan namin nanay? Palitan natin. Ano po tatak niyan? Ano tatak o pero? Opero. Opero po. Opero. Magka-counter opero po kami. Kontra opero. Kontra opero. Pwede naman. Para naman yung mga nag-i-bike ay kawawa naman kasi yung mga nagsa-sidecar lang. Kawawa din yung... Tinan mo naman malaki si nanay, yung- yung nagsasidecar ang inaalala niya, hindi yung sarili niya. No? Kainan mo Kaya naman. No? nga, Iba kayo. Kawawa din po kasi nakilabasan lang sila ay malaki din yung... Charge doon sa yung butaw nila sa araw. Oo, So magkano po araw-araw yung magkano po ang 120. nanay magkano po ang Kinikita. sales niya yung buong Yan, isang Ang charging. kinikita ko ng mga sidecar, depende yun sa hindi daming po pasahero. diyan po sa Yang opero. yung opero na yan magkano mga 1K lang. hindi monthly. kung 85 pesos per Per full charge. Sila po, doon sa mga nag-GCash, doon sila nagpapa-load. Diretso na. Diretso. Pero hindi- basta to dito, 1K lang yung kita namin dito. So hindi niyo Yun yung alam binibigay ni Opero. hindi niyo alam kung Ayun lang magkano po. ang kwan. Hindi niyo Kinikita. alam kung magkano ang kinikita ni Opero. Hindi po. Kasi nakarekta na nga dahil may RFID parang kapag Tama. nag-charge sila Magaling doon din sa magaling ID. din niya yan. Magaling din niya si kung sa isang araw po nakakailang baterya kayo na iniestima diyan charge. Depende yun kasi sa ibang lugar, dito rin eh. Siguro mga 6 na battery. 6 na Sa baterya. isang araw. Isang araw. 6 lang. Hindi umaabot ng mga Kasi meron sila din doon sa ibang ano yun. Tabi-tabi lang pala. May Kaya outlet pala. sa inyo. May outlet. Kaya pala. Dito isa lang rin. So, Kanya-kanyang outlet. kung 6 times 85, nag-aapirahan na sa mga Kasi 510. doon sa isang, halimbawa magcha-charge ka ng 85 pesos, mga 3 araw, 2 araw naman malulubat yung Matagal battery mo. din Matagal pala. din. Kaya hindi masyadong marami ang customer, ano? Parang ganun. Oo. Sige po, hindi na kami magka-counter Hindi na offer. Pwede na ba? O, pwede naman na pala. Pwede na 1,000 dyan. Okay, 1,000. Tapos 6 lang pala customer kada araw. Biglang nagbago isip. Gusto sana namin sulutin. Dahil sino pa pa rito mga announcer sa DZRH tuwing umaga? Attorney. Anthony Taberna, Jerry Banha. Kaya bad pa rin.
Meron ka 1,000 pieces. Ayun! Thank you po. Thank you. Ginawa mong e-bike. At syempre, meron ka rin Charm Popcorn Purple Eternity. Bango ng 1,000 bulaklak. Nasa Charm Popcorn Purple Eternity kapag ginamit sa mga anlawing labahan. At syempre, gagamitan ng Charm Popcorn ang pinakabagong design ng DZRH t-shirt. At meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At ngayon, kailangan sagot mo yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Victory. Victory! Yay! Yan ang medium component. Hatid sa atin ng Astron, alagang maasahan. Ano masasabi mo kay Katunying at saka kay Ka Jerry? Salamat ng marami. Thank you, Ate Thank Maribel. you. Thank you po. Thank you Parang po sa inyo. naiiyak ka, parang hindi ka masaya. Dahil sa lahat ng mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Sherwin at sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa DZRH. Thank you for making us number one. Una at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Abangan po ninyo dating Senate President Franklin Drilon. Standby lang, Senate President. Sandali po lamang, oras po natin. Kityam Diaplak. 7:26 ng umaga. This time check is brought to you by